Ano ba yan? Ano yung bagay na yan? Golden Bay? Sinabi ni Lolo sa kanyang huling hininga na ang dagat na iyon ay puno ng dilaw na croaker. Sa liwanag ng buwan, kumikinang sila na parang ginto. Sapat na yan para sa amin, 10 buhay sa isang huli. Hindi pala siya baliw. Sa 3 taong ito na nagtatrabaho sa dagat kasama si Tio Arthur, pinaghirapan ko. Nagpapanggap siyang walang alam tungkol sa hati ng kita. Bukas ang taunang hapunan ng pamilya, ilalabas ko ang mapa na ito sa kanya. Kung pumayag siya sa hati ng kita, makikipagsosyo ako sa kanya sa Golden Bay. Kung hindi, basta't bayaran niya ang halagang isinumpa niya sa kabaong ng aking ama na sasagutin niya para sa pakasal ko. Kikilalanin ko pa rin siya bilang aking tiyuhin. Finn, magsikap ka kasama si Tio Arthur. Sa katapusan ng taon, hahatiin natin ang kita kalahati-kalahati. Ikaw na ang magkalkula. Pagkatapos ng 3 taon, magkakaroon ka ng sapat para sa pera, para mapakasalan, si Chloe. Pera para sa pag-aaral ng mga bata at pagpapatayo ng bahay, si Tio Arthur kikita lahat para sa'yo. Wala na ang tatay mo, ako na ang tatay mo ngayon. Magsikap ka, huwag mong kahihiyan ang tatay mo. Tagay! 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 Tio Arthur, hayaan mo akong mag-toast sa'yo. Salamat sa pagtanggap sa akin ngayong taon. Nagkaroon ako ng pagkain sa mesa. Tio Arthur, bago tayo maglayag sa simula ng taon, ikaw mismo ang nagsabi sa akin, hahatiin natin ang kita ng kalahati-kalahati sa katapusan ng taon. Ang pera para mapakasalan si Chloe, mga bayad sa paaralan ng mga bata sa hinaharap, kinakalkula mo lahat para sa akin. Kaya, hindi ba sa tingin mo oras na upang ayusin ang mga accounts? Kalahati-kalahati? 3 taon ka nang nasa bangka? Sinagot ko ang pagkain, inumin, at lahat-lahat mo. Tinuruan kita bumasa ng hangin, makita ang agos, at mangisda. Dapat sinisingil kita ng matrikula, pero hindi ko ginawa. At ngayon, humihingi ka sa akin ng pera? Sa Bagyo, hinawakan ko ang manibela sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Hindi ko binitawan. Araw ng Bagyo, tumagas ang harapang baha. Sumisid ako at tinapalan ang tagas na nakataya ang buhay ko. At yan ang tatawagin mong pag-aaral ng trabaho. Akin ang bangka, akin ang huli. Tumulong ka lang magkarga at magbantay. Kung tumaob ang bangka, makakawala kang walang kasalanan. Mawawala sa akin lahat. Sa tingin mo ba ang walang kwenta mong buhay ay katumbas ng kalahati ng bahagi ko? Ang tatay mo, noon sa bangka, hindi nangahas gumawa ng ganyang kahilingan. Mas matapang ka pa sa tatay mo. Sige, tama si Tio Arthur, kalimutan mo na ang mga dividend. Pero may isang bagay na hindi mo maitatanggi. Noong araw na pumanaw ang tatay ko, lumuhod ka sa kanyang libing, at nangako kang kukuha ka ng asawa para sa akin. Ang pamilya ni Chloe ay gusto ng 2,000 piso para sa engagement, alang-alang sa yumaong tatay ko. Mangyaring magbayad ka na. Pamangkin. Oo, nangako akong kukuha ako ng asawa para sa'yo. Ngunit hindi ko sinabi na dapat ay yung magandang si Smith. Si Mrs. Jenkins na kapitbahay, 2 kasal, 2 anak, at 200 piso para sa'yo. Na-check ko na yon. Ang pera para sa engagement ay 80 piso lang. Maaari siyang magpakasal kasing aga ng bukas. Magagamit mo ang natitirang 720 piso para ayusin ang mga puntod ng iyong mga yumaong magulang. Medyo mapagbigay ang tiyo mo, di ba? Tio Arthur, ginagawa mo akong para akong pulubi. Hindi sapat? Noong ikinasal ang tatay mo sa nanay mo, ang ibinigay niya ay 2 rolyo ng murang tela, 1 ulila na tulad mo, at sa tingin mo makapag-asawa ka ng mas mataas. Tio Arthur, wala kang karapatang pag-usapan ng tatay ko. Ano, ang tatay mo nagtrabaho ng parang aso buong buhay niya, namamatay na dukhang-dukha, hindi man lang makabili ng disenteng kabaong, kawang-kawang mo siya, ipinanganak para maging alipin ko. Sinasabi mong dukhang-dukha ang tatay ko. 3 taon na ang nakalipas, naputol ang kable ng hila sa bagyong iyon. Kung hindi ka tinulak ng tatay ko palayo, ikaw sana ang tinangay ng bakal na kable patungo sa dagat. Ngayon sasabihin mong dukhang-dukha siya. Ang tatay ko namatay para iligtas ka. Ang nanay ko namatay din pagkatapos, at ngayon inaalok mo ako ng $800 para pakasalan ang isang balo. Arthur, wala kang hiya. Finn, paano ka nangahas na buhayin ang nakaraan? Finn, huwag kang magpakatanga. Humingi ka ng tawad sa tiyo mo ngayon din. Kung mawawala sa iyo ang trabahong ito, paano ka mabubuhay? Mabuhay, mas gugutumin ko pa ang sarili ko kaysa magtrabaho para sa isang walang utang na loob na hayop na tulad niya. Itago mo ang $800 mo. Bumili ka ng magandang kabaong para sa sarili mo. Lumabas ka sa pintong iyan, at hindi ka makakakuha ng kahit isang bangka sa mga tubig na ito. Ako na ang bahala.
Finn, pumunta ka sa susunod na baryo malapit sa mga Smith. Si Rex ay nagkakagusto sa iyong kasintahan. Nagpadala na siya ng manliligaw na may dalang pera para sa kasunduan. $3,000 na cash ang nasa mesa. Ginoong Smith, hindi ko matatanggap ang perang ito. Ang balitang nag-away kayo ni Arthur ay kumalat na sa buong nayon. Wala ka nang ang trabaho. Paano mo tatanggihan ang perang ito? Ah, ito pala ang Miller na binata. Gwapo naman, aminin ko. Sayang lang at sira ulo at walang pera. Si Ginoong Davis dito ay may malaking motorboat. Nag-aalok siya ng 3,000. Ha, wala ka nga kahit bangka. Pakakasalan mo ba si Chloe sa pamamagitan lang ng dasal? Si Rex ay asawang nananakit at may asawa na. Ginoong Smith, sa halagang 3,000, itutulak mo ba si Chloe sa impyernong buhay? Ang makasama ka ay impyerno. Ang hindi mo siya mapakain, iyon ang impyerno. 3 taon na ang nakalipas. Sinabi mo sa akin na sasama ka sa dagat kasama si Arthur. At babalik pagkalipas ng 3 taon upang pakasalan si Chloe ng marangya. Ngayon, tapos na ang 3 taon. Nasaan ang pera? Ginoong Smith, 3 taon na ang nakalipas, naglakas loob akong lumaban. Hanggang ngayon, ganoon pa rin. Bigyan mo ako ng 10 araw. Sa loob ng 10 araw, magdadala ako ng 3 milyong para sa panliligaw. Ha? Sa 10 araw? Wala ka nga bangka? Paano ka kikita ng 3,000? Kung kulang man ako ng kahit piso, ako, Finn Miller, ang mismong makikipaghiwalay kay Chloe, at hindi na ako tatapak sa bahay ng mga Smith. 10 araw, Ginoong Smith, nakikiusap ako. Mr. Smith, ang batang Miller ay lumaki sa harapan natin. Teka, bigyan mo lang siya ng pagkakataon. Kilala natin siya sa loob at labas. Pagkakataon? Ano? Hihiraman mo ba siya ng 3,000? Si Davis na yan ay lampas 50. Mr. Smith, pinapakasal mo ba ang anak mo o ibinibenta? Tay, mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa magpakasal sa pamilya Davis. Manong, magbigay ka lang ng kaunti. Magbigay? Nagbibigay na ako sa loob ng 3 taon. Miller, bibigyan kita ng 10 huling araw. Kung hindi mo makuha ang 3,000 para sa kasal sa loob ng 10 araw, si Chloe ay magpapakasal sa pamilya Davis. Kung babalik ka at magdudulot ng gulo, huwag mong sisihin ako kung hindi ako maging mabuting kapitbahay. Mr. Smith, sa 10 araw darating ako kasama ang pera para kunin si Chloe. Uncle Ben, ako ito, si Finn. Shh! Magkunwari tayong wala tayo sa bahay. Bobo mo, umuusok pa ang tsiminea. Tito Ben, hindi ko na kailangang pumasok. Makinig ka na lang sa akin sa pamamagitan ng pinto. Ang mga Smith ay nagpipilit ng husto. Gusto nila ng 3,000 bilang pera para sa engagement sa loob ng 10 araw. Kung hindi, si Chloe ay magpapakasal kay Davis na matandang lalaki. Hindi ako humihingi ng higit pa, 3,000 lang. Noong panahon, ang tatay ko ay may 3 milyong para sa isang bangka. Ginamit niya ito para itayo ang malaking bahay na may baldosa para sa iyo. Sinabi mong utang na loob mo sa kanya magpakailanman. Hindi ko hinihingi ang pabor, hiniram ko ang perang ito. Kapag nakahanap ako ng trabaho, babayaran kita ng may interes, sabihin mo lang. Finn, hindi naman sa ayaw ko tumulong, pero hindi talaga kaya. Nag-engage na ang pinsan mo. Humihingi sila ng 1,800 bilang pera para sa engagement. Saan kami magkakaroon ng sobrang pera para ipahiram sa iyo? Tita Mary, ang malaking bahay na ito na may baldosa ay nagkakahalaga ng 3,000 sa tatay ko noong panahon. Ngayon, humihingi lang ako ng 3,000 para makaahon sa problema. Wala talaga akong pera kahit 1 sentimo. Finn, wag mo akong sisihin. Ang iyong tito Arthur ay nagpadala ng kanyang mga goons pinto sa pinto na may mensahe. Sino man ang magpahiram sa iyo ng 1 sentimo ay hindi na muling magtatrabaho sa fleet ni Arthur. Ang pamilya namin ay umaasa sa dagat. Kung sasaktan mo siya, magugutom tayong lahat. Kaya takot ka sa kanya. Hindi naman tungkol sa pagkatakot. Bata ka pa, kaya mong makipagsapalaran. May pamilya si Uncle Ben. Wala pang asawa ang pinsan mo. Hindi ko kayang gawing. Kaaway siya dahil sa iyo. Kaya ang magpakailanman na ipinangako mo sa tatay ko, 3 taon lang tumagal? Ganyan ba dapat makipag-usap sa nakatatanda? Anong kalokohan? Kapag mahirap ang isang tao, mali na ang kumatok. Pamangkin, nakuha mo ba ang pera? 17 pa lang ang babaeng Smith na iyon. Ang ganda-ganda niya. Sayang naman na ipakasal siya sa isang matandang byudo na nasa 50. Pinanood ko ang babaeng Smith na iyon na lumaki. Ngayon, bumalik ka sa bulwagan ng bayan kasama ako.
Lumuhod ka sa harap ng buong nayon. Lumuhod ka. Sabihin mong mali ka. Babayaran ko ang pera para sa pakikipagtipan ng mga Smith. Hindi pa dalos-dalos si Arthur Miller. Pinag-isipan niya ang bawat hakbang. Gusto niya akong sirain ng tuluyan. Kailangan ko siyang dayain. Tio Arthur, kahit ang panata mong ginawa 3 taon na ang nakaraan sa libing ng tatay ko, kaya mong bawiin na lang. At ang kalokohang sinasabi mo ngayon. Akala mo maniniwala ako? Arthur, ayoko ng kahit isang sentimo ng pera mo, at hindi ako sasakay sa bangka mo o gagamit ng daungan mo. Kaya itago mo na lang sa iyo ang lahat. Ako na mismo ang magpapakasal kay Chloe. Oh, at saka pala, yang balo na 3 beses nang ikinasal, wag mo nang isipang guluhin siya. Siya, kahit papaano, ay inosente, pero mas masahol ka pa sa hayop. Nagkaroon ka ng tiyansa. Ngayon, paraan mo na. Hahaha. Ikalat ang balita. Sa daungan na ito, sino mang magpapahiram sa kanya ng bangka o lambat ay sinasampal ako. Si Arthur Miller, sa mukha. Yo, kung hindi ito ang batang Miller mula sa bulwagan ng bayan kagabi, yung nagbaligtad ng mesa, bakit ngayon hindi ka na makapagrenta ng maliit na bangka at nandito ka nangangalkal? Hahaha. Si G. Miller na ang nagsabi, kahit isang tabla mula sa buong daungan ay hindi maaaring ipahiram sa iyo. Itong timba ng mabahong tubig dagat ay regalo sa iyo para palakasin ang iyong katawan. Baka 10 araw mula ngayon, kapag ikinasal si Chloe, wala ka ng lakas para magbigay ng regalo sa kasal. Si Arthur ay naghagis ng buto, at ikaw ay masigasig na kumakawag ng buntot. Sinong tinatawag mong aso? Sino mang humarang sa akin ay parang aso. Ha? Akala mo pa rin ikaw ay ang batang boss na sumabay kay Ginoong Miller? Hindi ka man lang makapag-ipon ng 3,000 piso para sa engagement at nagmamatigas ka pa rin? Hindi ako makapag-ipon ng 3,000 piso, pero para patigilin ang bibig mo, sapat na ang isang suntok. Teka, bakit pa mag-aksaya ng oras sa isang kaawa-awang talunan? Hahaha. Hindi ko siya maano. Kung saktan ko siya, kailangan kong magbayad. Hindi ako hihintayin ni Chloe ng 10 araw. Itong balde ng tubig ngayon. Ako, si Finn Miller, hindi ito makakalimutan. Pagbalik ko mula sa dagat, babayaran ko kayo ng may interes. Babalik ka mula sa dagat? Lalangoy ka ba papunta duwan? Go, mga lalaki. Ihanda na ang mga regalo sa kasal. Sa ilang araw, iinom tayo sa kasal ni matandang Davis at ni Chloe. Sa pangangatawan ni Rex, parang matandang toro sa batang guya, 3 beses at pagod na. Baka hindi kayang mag-isa ni Miss Smith, at baka mapalad si Finn. Hahaha. Brody, inaayos mo ba ang bangka? Sino yan? Uy, ikaw ba yung batang Miller? So talagang nag-away kayo ni Arthur Miller, yung matandang go? Pinaalis ka hanggang sa basurang lugar na ito? Golden Bay. Ang patay na dagat na dapat ay puno ng yellow croaker. Saan mo nakuha to? Ipinamana sa akin ng lolo ko. Ang matanda, bago siya umalis, paulit-ulit na binubulong ang Golden Bay. Akala ko nagdedeliryo lang siya. Ilang araw na ang nakalipas, habang nag-aayos ng mga lumang gamit, nahulog ang map na ito mula sa isang nakatagong kompartimento sa itaas na cabinet. Kayamanan ito, sigurado, pero sa maling tao ka lumapit. Ang luma kong bangka hindi man lang makalayo sa dalampasigan. Paano pa kaya ang pumunta sa Golden Bay at bumalik ng buhay? Pumunta ka sa Tito Arthur mo. Ang fleet ni Arthur ay napakalakas. Pumunta sa kanya, pinutol niya lahat ng trabaho ko sa pantalan, at pinilit ang babae ko na pakasalan ang isang matandang biyudo. Brode, nakalimutan mo kung paano kanya pinaalis hanggang dito noon? Tatanungin ko ng huling beses. Ninakaw at ibinenta mo ba ang diesel mula sa bodega? Nina, wala nga akong susi ng bodega. Malinaw na gusto mo akong dayain sa 6 na buwang sweldo. Sabi ko, ikaw ang nagnakaw. Ikaw ang nagnakaw. Sa pantalan na ito, ang salita ko, ang batas. Buksan mo ang mata mo at tingnan mong mabuti. Ito ang mangyayari kapag may nagnanakaw. Simula ngayon, Wala na si Brody sa crew. Sinumang bangka na magtangkang kunin siya, wawasakin ko ang kabuhayan nila. Nilapastangan ni Arthur Miller ang huling hiling ng tatay ko. Itinulak ang babae ko sa isang impyernong buhay. Hinarang lahat ng trabaho ko sa pantalan. Ngayon ang natitira na lang sa akin ay ang buhay ko. Ikaw rin. Gusto ko lang itanong sa iyo ng isang bagay. Lakas loob mo bang ipagsapalaran ito? Isa lang akong binata. Walang mawawala kung mamatay sa dagat. Sali ako sa paghihiganti. Hindi matuwa si Arthur. Yan ang magpapasaya sa akin. Ang lumang bangkang ito ay hindi gaanong maganda. Pero kaya nitong harapin ang alon. Finn, aalis tayo sa makalawa. Kung susuko ka sa gitna, ikaw mismo ang ipapakain ko sa mga pating. Kung manginig man ako kahit isang beses, kakainin ko ang sombrero ko. Siya. Ang tapang mo.
Puno na ng diesel at sariwang tubig. Amo Miller, dadalhin mo ba itong basurang bangka sa dagat? Haha, kalahati ng buhay ko ay nagtrabaho ako sa pantalan na ito. Hindi pa ako nakakita ng bumalik na buhay sa ganyang bulok na kahoy. Masisira ito bago ka pa makarating sa bahura. Bahala ka. Kailangan niyang gumastos ng $3,000 para sa pamana para pakasalan ng isang babae. At nagmamadali siyang maghanap ng ginto. Mas swerte siya kaysa sa atin. Haha, uy, Brody. Ang iyong lumang bangka ay hindi man lang kasing halaga ng isang barrels ng diesel. Bakit ka sumasama? Dahil gusto ko lang. Wala kang pakialam. Natatakot ako na hindi ka nababalik at walang tao na kukuha ng iyong bangkay. Dili. Humph! Huwag kang mag-alala. Bago ako mawala, tatahiin ko ang bibig mo. Daan! Daan! Si Mr. Miller ay darating. Apo, matapang ka bang dalhin ang basurang ito na bangkang kahoy sa malalim na dagat? Huwag mong ipagsapalaran ang buhay mo dahil lang sa perang pangkasal. Huwag mo siyang pansinin. Masama ang balak niya. Alam ko, Hindi naman sa akin ang dagat. Kung gusto mong pumunta, sige lang. Pero walang awa ang hangin at alon. Mabuti na lang na magdusa ka ng kaunti habang bata ka pa. Kung hindi mo kaya, bumalik ka at sabihin mo kay Tito Arthur, may pagkain ka pa rin sa pantalan. Laging mayroon. Ano bang ginagawa ni G. Miller? Kahapon binabagsak niya ang mesa. Ngayon hinahatid niya siya? Kaya pala si Finn ay talagang sasama sa dagat sa basurang iyon? Parang gusto niyang mamatay. Nagbago ba ang isip ng matandang fox na iyon? Pumunta siya para ihatid ka. nakuha mo. Nagpapanggap siya para sa pantalan. Anong pakita? Kung mamatay ako sa dagat, kasalanan ko iyon. Kung bumalik akong buhay, dahil si Tito Arthur ay mapagbigay na hindi pinutol ang aking kabuhayan, pareho lang siyang magmumukhang mabuti. Ang puso ng matandang B, starred na iyon ay mas itim pa sa tinta ng pusit. Tara, kumuha pa tayo ng 2 bariles ng sariwang tubig. G. Miller, sa tingin mo ba'y makakahanap ng maganda ang batang iyon? Naglakas loob si Finn na dalhin ang basurang bangkang iyon sa reef zone. Meron kaya siyang nakatagong alas? Bago namatay ang kapatid ko, lagi niyang binabanggit ang Golden Bay. Ang pangunahing kanal ay puno ng mga espya ni Arthur. Kung doon tayo dumaan, magiging madali tayong target. Kailangan nating dumaan sa rutang ito. Putang ina! Ang matandang go na si Arthur ay. Hinarang ang buong dagat. Kaya kailangan nating dumaan sa rutang hindi niya gagalawin. Hindi niya gagalawin? Finn, Talagang isasapalaran mo ang buhay mo rito? Pagkatapos nating dumaan sa Lion Reef, tumungo ng 15 degree timog silangan. Dumikit sa gilid ng reef. lasing ba ang lolo mo noong iginuhit niya ang mapang ito? Dumikit sa gilid ng reef? Noong 1 taon, ang 700 toneladang barkong bakal ni Arthur ay muntik nang masira dito. Kung isasama natin itong lumang kahoy na bangka doon, isang alon lang at magkakawatak-watak na ito. Wala na akong mawawala. Umiihip na ang masamang panahon. Masyadong mabilis bumaba ang barometro. May paparating na bagyo anumang oras. Gaano kalayo pa ang Black Tide Reef? Sa bilis natin ngayon, 4 na oras. Makakarating ba tayo bago ang bagyo? Duda. Brode, Takot? Hindi. Go. Inis lang ako sa diesel. Kung bumaliktad itong basurang bangka, ang bariles ng gasolina ay magiging pagkain ng isda. sige, sugal na tayo. Tingnan natin kung kakainin muna ng isda ang langis o makarating muna tayo sa Golden Bay. Agos sa ilalim ng kaliwang unahan. Nakikita ko, manatiling matatag. Lumilihis tayo sa landas. Naipit ng 8 degree pakanluran ng agos. Sa bilis ng pag-anod na ito, tatama tayo sa Black Tide Reef sa loob ng 20 minuto. Hindi tayo pwedeng pumunta sa kanluran. Ang kanluran ay ang bahura, ang timog silangan ay ang pagpasok sa malalaking alon. Hindi kaya ng kilya ng lumang bangkang ito ang direktang tama. Sino ang nagsabing sumalubong ka sa malalaking alon? Iwasan ng bahura at kumilos. May malalim na kanal sa hilaga ng Black Tide Reef. Inimap ito ng lolo ko. Natural na hadlang ito ng alon. Pinoprotektahan tayo ng bahura mula sa lahat ng malalaking alon.
ang kakayahang makakita ay mas mababa sa 50 yarda. Gusto mo bang dumikit ako sa bahura? At saka 30 taon na ang nakalipas. Ang ilalim ng dagat ay matagal nang nagbago. Paano kung wala na ang kanal na iyon? Madudurog tayo. Nagbago man o hindi, kailangan nating ipagsapalaran. Wala nang atrasan. Kailangan nating magpatuloy. Dalawang pagpipilian. Una, diretsyong pasok sa alon, mula timog silangan. Ang kilya nitong lumang bangka ay tatagal ng hanggang 20 minuto. Pagkatapos, sasabog tayo sa Black Tide Reef, at pareho tayong magiging pagkain ng isda. Pangalawa, Ibaba mo sa akin ang manibela, sumakay sa alon at tumagos sa mga bahura, sundan ang malalim na kanal sa mapa ng dagat. Pumasok sa ligtas na daungan bago dumating ang bagyo. malalim na kanal? Sigurado ka bang nariyan pa iyon? 30 taon. Malamang na napuno na ng buhangin. Tanging paraan para malaman, pasok. Pumasok? Akala mo ba ito ay iyong bakuran? Ikaw bahala. Pinagkakatiwalaan kita sa buhay ko. Kung sumabog tayo sa bahura, babalik ako mula sa mga patay at magsusuklian tayo ng iyong lolo. Madali. Itong 30 taong lumang kalansay, hindi kaya ang ganoong pagmamalt. Hindi kaya 50 yarda ang layo, isang kadena ng mga bahura, lumabas at bantayan ang dagat. Hindi maganda. Masyadong makitid ang puwang. 3 talampakan mas malapad sa katawan ng barko, pinakamarami. Pumasok at ito ay patay na dulo. Malalim na kanal. Ito ay isang tarantadong bitag ng kamatayan. Ang iyong lolo ay baliw, at ikaw ay mas baliw. Kung hindi tayo dadaan sa bitag na ito, hindi tayo makakaligtas sa bagyong ito na antas 10. Tama na ang usapan. Halika tingnan ang mapa ng dagat. Sa kabila ng mga nakatagong reef, malalim ang tubig. Pero 30 taon na ang chart na ito. Binago na ng mga agos Ilalim ang... ng dagat matagal na ang nakalipas. Dalhin ang panukat ng lalim sa harap ng barko, ulat ang lalim bawat 30 segundo. Isang 140 talampakan. 40 talampakan mas malalim kaysa sa ipinapakita ng chart mo. Bumagsak ang seabed. Nagbago ang lalim. Malamang may mga bagong reef na nabubuo malapit. Kumapit ka ng mahigpit. Gaano pa katagal sa demonyong lugar na ito? 3 minuto na lang. May matarik na baba sa unahan. Kapag tumawid tayo, ang harap ay sasabog sa dagat. Kumapit ng mahigpit at huwag bibitaw. Finn, T, Nina Mo. Sapat na ang lalim. Nakalabas na tayo sa reef zone. Saan susunod? Silangan. 15 milyang pandagat sa silangan. May 2 walang pangalang isla. Sa pagitan nila ay ang Pocket Bay. Likas na silungan. 15 milyang pandagat. Ang mga alon ay may 20 talampakan ng taas kahit papaano. Itong mahinang kahoy na kilya ng bangka ay hindi kaya. Kailangan itong kayanin. Ayon sa chart, iyon lang ang ating daan palabas. Ano? Natatakot ka? Ako? Natatakot? Ang pinakamalaking pagsisisi sa buhay ko ay hindi pagtaya ng todo laban kay Arthur. 3 taon na ang nakalipas. Kahit na hindi ako makabalik ngayon, sulit ito. Pocket Bay. Ang pasukan ng isla sa unahan. Nakita ko na. Kapit lang. Arthur, paano niya tayo nasundan? Mahal kong pamangkin, pupunta sa Golden Bay para yumaman. Ha? Ang mapa na iniwan ng tatay mo. Bakit hindi mo ibahagi kay Tito Arthur? Na?
Pumunta sila sa pier noong isang araw, hindi lang yon para sa palabas. Nagtanim sila ng tracker sa ilalim ng bangka ko. Nang umalis kami sa daungan, ang ruta namin ay nasa ilalim mismo ng ilong niya. Lampas ng Lion Reef, kung hindi ka dumaan sa pangunahing daanan, tatamaan ka sa mga nakatagong reef. Kaya niya kaming harangan kahit nakakita. Tito Arthur, akala ko may kaya ka. Bakit nasa likod ka pa rin? Maaaring may Golden Bay, o wala. Pero bakit ko naman dapat kayo dalhin doon? Tingnan mo yung basurang tinatawag mong bangka. Ganoon ba katigas ang bangka mo sa sinasabi mo? Hindi kaya ng bangka mo ang banggaan. Mag-guide ka lang ng maayos at siguradong maiiwan kita ng konting scrap. Walang takas. 3 bakal na bangka ni Arthur ay 10 beses ang bigat sa atin. At tiyak na hindi natin siya maaaring dalhin sa Golden Bay. Kapag nakuha niya ang coordinates, tapos na tayo. Ano na? 3,700 toneladang bakal na barko ang humarang sa daan. Ano ba ito? Lumiko sa Black Tide Reef. Black Tide Reef ba? Ang mga whirlpool doon ay kayang sirain kahit ang mga barkong bakal. Malabo ito, pero mas mabuti kaysa wala. Gusto ni Arthur sumunod. Sigurado akong hindi siya maglalakas loob. Pamangkin, nakapagpasya ka na ba? Maluwag ang barko ko. Isasama ko kayong lahat. Mr. Miller, Huwag mo nang pilitin. Hahaha. Kumapit ka ng mahigpit. Isinasapanganib ko ang buhay ko para gawin itong nakatutuwang stunt kasama mo. Finn, loko ka. Yan ang whirlpool sa loob ng Black Tide Reef. Pupunitin nito ang isang 700 toneladang barkong bakal. Arthur, ang tracker na idinikit mo sa ilalim ng barko ko ay gumagana ng maayos, no? Kung may lakas ka ng loob, sumunod ka sa akin. Mr. Miller, hahabulin ba natin sila? Sa puwet ko, magiging pagkain tayo ng isda. Pagbalik sa daungan, isusulat natin siya bilang patay. Pero paano kung makalabas silang buhay? Makalabas ng buhay? Nakakita ka na ba ng sino man na lumabas ng buhay mula sa Black Tide Reef? Mr. Miller, narinig ko na ang bangka ni Finn ay patungo sa Black Tide Reef. May problema ba siya? Pft, ano sa tingin mo? Ang Black Tide Reef ay hindi lugar na makakabalikan mo. Kung tanong mo sa akin, si Finn ang may kasalanan nito. Pinagsak niya ang mesa ni Mr. Miller sa munisipyo. Nawalan pa siya ng trabaho sa pantalan. At matigas ang ulo niyang tumanggi na aminin na mali siya. Ngayon, inengganyo lang niya. Tama. At nagyabang siya na makakakuha siya ng 3,000 piso para sa pakikipagtipan sa 10 araw. Tingnan mo ngayon. Mawawalan siya ng buhay. Paano siya mag-aasawa ngayon? Mr. Miller, ano ba talaga ang nangyari? Naabutan mo ba siya? Haha, paano ko hindi? Lahat ng speedboat sa aking fleet na pwedeng pumunta sa dagat, inilatag ko lahat. Hinabol namin siya hanggang sa Black Tide Reef. Gumamit ako ng megaphone para tawagin siya. Sinabihan ko siyang huwag pumasok. Hindi siya nakinig. Pinatakbo niya ito ng todo at sumugod sa makitid na daanan ng Black Tide Reef. Nakita mo na ang pasukan sa Black Tide Reef, di ba? Ang pinakamakitid na biyak ng bato. Dumiretso lang siya sa loob. Tumatawag pa ako. At bago pa man nawala ang boses ko, Nakarinig ako ng malakas na kalabog mula sa loob. Wala kahit isang pirasong kahoy na lumutang. Ang Black Tide Reef ay bitag ng kamatayan. Mr. Miller, si Finn ay sarili mong pamangkin. Ikaw, Akala mo ba, hindi ko alam iyon. Noong pumanaw ang kanyang ama, lumuhod ako sa libing at nangako na aalagaan siya. Tungkol sa 2,000 piso para sa pakikipagtipan sa pamilyang Smith, naghanda na ako ng pera kanina. Hinihintay ko lang siya na bumalik at humingi ng tawad. Sino ang mag-aakalang magiging matigas siya? Itataya niya ang leeg para lang mapatunayan na siya ang tama. Ano ang magagawa ko? Hoy, Arthur, sobra na ang ginawa mo. Wala na siya. Hayaan na ang patay. Wala nang sasabihin. Si Finn ay napakawalang ingat na bata. Nakakalungkot. Tama ka. Siya ang may kagagawan nito.
Pero sana hindi siya ganyan kapag mamalaki. Kahit paano, buhay siya. Bukas magpapadala ako ng mga tao para hanapin ang mga labas ng Black Tide Reef. Sana ay makita natin siya. Kung hindi, kahit paano, mabibigyan ng kapanatagan ang aking yumaong kapatid at ang kanyang asawa. Arthur, dapat siya ang nagdaraos ng aking pagpupugay sa pantalan ngayon. Mas mabuting magbigay siya ng respeto. Sisingilin natin siya mamaya. Kaya pa ngang bangka. Wala na tayong 30% na lang ng gasolina. Medyo alanganin kung makakabalik tayo. Ito lang ang pagkain natin, pero sapat naman ang tubig. Nakakuha tayo ng 2 balde ng tubig ulan. Halika dito at tingnan mo. Abalone yan. Ligaw? Lambatin mo sila nito. O mga bitag ng alimango. Sa istasyon ng Kalakalan sa Pantalan, magkano bawat libra? Tuyo? Mahigit $100. Kaya sinasabi mo? Hahaha. Iniisip ni Arthur na patay na tayo. Hindi siya mangahas pumasok dito. Sa ilalim ng Black Tide Reef, lahat ng malalaking ligaw na abalone ay nakatago sa nakatagong siwang na ito. Walang humawak sa kanila sa loob ng maraming taon. Tinawag niya tayong mga patay. Kung gayon, bumalik tayong buhay at ipakita sa kanya. Hindi lang buhay, kundi punong-puno. Gumagana pa ang lambat. Aayusin ko ang punit. Dumidikit ang abalone sa mga bato, kailangang sumisid at tanggalin sila sa pamamagitan ng pagpihit. Una, itali ang lubid sa bitag ng alimango. Tatanggalin ko sila at ilalagay sa bitag. Kapag hinila ko ang lubid ng 3 beses, hilahin mo ito pataas. Sige, magpalit kapag napagod ka. Ang presyo ng mga ito na tuyo sa pantalan ay mahigit $100 bawat libra. Naka-jackpot tayo. Tigilan mo na ang pagbibilang ng pera. Ihakot muna natin ang kaya natin, pagkatapos ay mag-aayos tayo. Pagod na ako. Ikaw naman. See ya. Ang daming abalone. Hindi pa ako nakahuli ng ganito karami sa buong buhay ko. Pabayaan na lang makita. May mas makakapal pa sa loob ng look. Hindi pa natin napuno ang kalahati ng mahigit 100 kulungan na ito. Ang lugar na ito ay hindi pa nahawakan sa loob ng hindi bababa sa 10 taon. Ang mga tauhan ni Arthur ay sobrang takot sa Black Tide Reef. 10 taon na silang takot. Lahat ng abalone mula sa mga 10 taon ay atin nang kukunin. Ha, takot siya sa mga reef, pero nasa atin ang mapa. Pwede nating sundan ang malalim na kanal at pumasok. Kapag nakalampas na tayo sa daang ito, iyan ang no-go zone ni Arthur Miller. Brode, ilang tao sa pantalan? 12 dosenang. Sa palagay ko. Crew ng bangka, crew ng lambat, mga taga-karga. Anong meron? Itong mahigit 100 kulungan ng abalone ay sapat na para ipakita sa mga 12 ng tao ang isang bagay. Anong bagay? Hindi ka pwedeng magtiwala sa sinasabi ni Arthur. Sabi niya patay na ako. Pero babalik ako ng buhay. Sabi niya hindi ma-access ang Black Tide Reef. Pumasok ako. At umiakot ako ng mahigit 100 kulungan ng abalone. Sabi niya walang sinuman sa dagat na ito ang kukuha sa akin. Kapag dumaong na ang bangka ko at ibenta ko ang huli, siya ang gumawa ng mga patakaran sa pantalan. Sa pagkakataong ito, babalik ako at sisirain ko bawat isa sa mga iyon. Hindi ka lang umiakot ng abalone. Sinusuntok mo si Arthur sa mukha. Siya ang may kasalanan. Tinitiyak ko lang na lahat makita siyang napahiya. Brode, lumangoy ako ng medyo malayo pa habang nag-aalis ng abalone doon. May nakita ka? May isang pagkawasak ng barko sa kanal sa baybayin. Ang unahan ay halos nadurog. Pero may marka sa palo, parehong marka sa mapang pergamino ng lolo ko. Barko ng lolo mo? Ang Black Tide Reef ay ang pasukan sa Golden Bay.
Sabi ng lolo ko na ang lumubog sa dagat na iyon ay sapat na para pakainin ang mga Miller sa 10 habang buhay. Hindi siya nagsasalita tungkol sa pagkaing dagat o dilaw na croaker. Ang kargamento sa pagkawasak ng barko, hindi niya naihatid ito noon. Ngayon, mahigit 100 kulungan ng abalone ay pintuan lamang, ang nasa likod ng pintuan. Babalik tayo kapag naipagpalit na natin ang basurang bangkang ito. Una, kunin natin ang abalone pabalik. May pribadong trading post sa kanluran ng pier. Ang may-ari ay may galit kay Arthur. Pera lang, walang tala. Ang pagbabawas ng tubig ay nagbubukas ng daan. Tara na. Hindi mo ba sinabi na tumaob ang bangka mo sa Black Tide Reef? Tumaob sa Black Tide Reef? Gary, abalone naligaw. Mahigit 100 ng kulungan, buhay pa. Bigyan mo ako ng presyo. Finn, buksan mo lahat ng pinto ng imbakang malamig. Ilabas mo ang timbangan. Bilisan mo. $120 libra, 1,150 bawat libra para sa pinakamataas na kalidad. Katamtamang kalidad sa 100. Sa average, 1,018,000 ang kabuuan. Hatiin sa 2 bundle. Balutin pareho ng craft paper. Ibigay ang 15,000 kay Brody at 10 anbing sa akin. Sabi ko 50-50. Huwag mo akong bigyan ng extra. Ang bangka ay sa iyo. Ang pagkukumpuni ay magastos. Sa susunod na biyahe, ikaw ang 60, ako ang 40. Kayo dalawa, plano ninyong bumalik sa Black Tide Reef? Hindi lang kami babalik. Sasabihin namin kay Arthur na pupunta kami. Anong ibig mong sabihin? Naglagay si Arthur ng anunsyo. Sinasabing nawala ako, bukas, makikita ng lahat sa pantalan. Hindi ako nawala. Hindi lang ako buhay, bumalik ako na may mahigit 100 ng kulungan ng abalone. Ang maging publiko ay isang bagay. Pero ang mga tao ni Arthur ay hindi basta-basta. Hindi ko siya lalabanan. Hayaan ko ang mga tao sa pantalan na makita mismo. Alin sa mga sinabi ni Arthur ang totoo? Finn, hindi mo. Bumalik ako. Napakalakas ng hangin. Sumilong ako sa Black Tide Reef ng isang gabi. Pasensya na sa pag-aalala ng lahat. Black Tide Reef. Mr. Miller, naglagay ng anunsyo kagabi. Sabi tumaob ka sa Black Tide Reef, pati ang mga bangkay. Ano ang sinabi ng anunsyo? Basahin mo, ng malakas, sa... Sabi nito pinaandar mo ang iyong bangka diretso sa Black Tide Reef. Lahat ng fleet ay nagsikap para iligtas ka. Hindi nila naabutan. Nawalan ng kontak ang bangka pagkatapos pumasok sa makipot. Isinulat ba niya iyon? Hinabol niya ako gamit ang 3 speedboat. Pinaandar niya ako hanggang sa pasukan ng Black Tide Reef. Hinabol ka ni Arthur? Hindi ba sinabi niya na pumasok ka sa Black Tide Reef na mag-isa? Sabi niya baliw ako. Pumapasok sa Black Tide Reef na mag-isa. Itong notice dito, si Arthur Miller mismo ang nag-stamp at inilagay kahapon. Sabi niya nawalan ng kontak ang bangka pagkatapos pumasok sa makipot. Pero nakatayo ako dito ngayon. Buhay ako at ang bangka rin. Sabi niya kahapon sa pantalan na sumigaw siya ng malakas, sinasabing wag akong pumasok, hindi ako nakinig. Pero hindi niya nabanggit na pinalibutan niya ang lumakong kahoy na bangka ng 3 bakal na bangka. Kung hindi ako pumasok sa Black Tide Reef, babangga at lulubog sana ako ng mga bangka niya. Mahigit 100 ang kulungan ng abalone, hinugot ko sila mula sa Black Tide Reef. Sabi ni Arthur na kapag pumasok ka, hindi ka nalalabas. Lumabas ako. Isinara niya ang pantalan at hindi pinayagan ang sinuman na kunin ako. Dumating pa rin ang mga paninda ko. Pumunta ako kung saan hindi mangahas ang mga bangka niya. Ang hindi niya ginalaw ay dinala ko pabalik. Kung ang sinuman sa inyong mga nakatatanda ay hindi naniniwala na ang bangkang ito ay pumasok sa Black Tide Reef, pumunta at tingnan ang mga gasgas sa katawan ng bangka. Sariwa pa, hindi pa natutuyo.
Pamangkin, bumalik kang buhay. Masaya ako. Pero nagkakalat ka ng kalokohan dito. Kailangan kitang pagsabihan. Kahapon, ikaw mismo ang nagtulak ng throttle hanggang sa dulo at sumalpok sa Black Tide Reef. Gumamit ako ng megaphone para sabihing tumigil ka. Narinig ito ng lahat sa pantalan. Ano ang sinigaw mo? Sumigaw ka. Sapat ba ang tibay ng bangka mo? Mr. Miller, kumusta ka na? Kayo dalawa, na may sirang bangka lang, lumabas kayo sa Black Tide Reef. At hindi lang iyon. Nakahuli rin kami ng 120 pounds ng wild abalone. Ang abisong ito, ikaw mismo ang nagtima at nagpost kahapon. Sabi mo wala na ako, nandito ako ngayon. Labag sa batas ang maling pag-uulat ng aksidente sa dagat. Hiningahan mo at pinindot mo mismo. Nandyan pa ang imprint. Paano mo babawiin ang abiso mo? Ang mga paninda ngayon ay cash lang. Kung gusto mong bumili, puntahan mo si Gary. Ang pangit ng sulat kamay ko. Subukan mo namang isulat. Anong ginagawa mo dito? Dinalhan kita ng lambat. Gusto malaman ng nanay ko kung sasama ka sa hapunan ngayong gabi. Sige. Anong ginagawa ni Arthur? Kaninang umaga, 3 sa kanyang crew ay hindi pumunta. Inagaw mo sila? Hindi ko sila inagaw. Kusa silang pumunta. Ang fleet ni Arthur ay 2 buwan ng atrasado sa sweldo. Binabayaran ko sila sa araw din na yon. Marunong silang magbilang. Hindi titigil si Arthur. Alam ko. Hayaan mo siyang pumunta. Kung pumunta siya, makikita ng lahat sa pantalan. New Ocean Fisheries. Hindi kami natatakot sa kanya. Arthur, 4 pa ang umalis ngayon. Lahat matatandang mangingisda. Pumunta sila kay Finn. Sinasabi ng mga tao sa pantalan. Doble ang binabayad ni Finn kumpara sa atin. Binabayaran sa mismong araw. At sinasabi rin nila na walang katapusan ng abalone sa Black Tide Reef. Hayaan mo silang magsalita. Selyuhan mo ang bodega. Sa anong dahilan? Illegal na operasyon? Walang papeles? Sapat na ba yon? Finn, sabi ni Ginoong Miller walang lisensya ang iyong bodega. Umaandar ng walang permiso. Selyado na ito simula ngayon. Kukunin ko ang lisensya bukas. Hindi mo saselyuhan ang bodegang ito ngayon. Ikaw ang boss. Monkey, si Mr. Miller ang nagpadala sa iyo. Wala kang pakialam. Wala akong pakialam. Pero kung isasara mo ang bodegang ito bukas walang abalone sa pantalan. Umorder ako ng 10 libra mula kay Paul. Gusto mo rin? Siya. Finn, hintayin mo lang. Panalo ka. Nakapost na ang notice ng Harbor Master. Kinansela na ang mga order sa pantalan. Umalis na ang kalahati ng crew ng fleet. Nasiyahan ka ba? Hindi ako ang nagsumbong sa Harbor Master.
At hindi ko pinakansela ang mga order sa pantalan. Umalis ang mga tao mo. Hindi mo sila napigilan. Ito ang dagat mo. Ayaw ko ng dagat mo. May sarili akong bangka. Iniligtas ng tatay mo ang buhay ko, at hindi ko iyon naibalik. Ngayon, ibibigay ko sa iyo ang pantalan, kaya ituring mo na itong bayad. Hindi ka iniligtas ng tatay ko para bayaran mo siya. Hindi mo utang sa akin ang pantalan, ngunit ang utang na iyon ay alam mo sa iyong puso. Ilagay mo lang ito sa drawer para sa akin. Pupunta pa ba tayo sa Golden Bay? Ang abalone sa Black Tide Reef ay tatagal sa atin ng habang buhay. Maaaring maghintay ang Golden Bay hanggang mapalitan natin itong lumang bangka At makagawa ng mas malaki. Gaano kalaki? kahit sapat na malakas para kayanin ang hanging malakas. Yung kaya tumakbo ng 3 araw at 3 gabi nang walang tigil. Kung ganon, ako na ang bahala sa bangka, ikaw ang bahala sa benta, at si Chloe ang bahala sa libro. Huwag lang magsalita. Una, ipadala mo itong batch ng abalone. Sarap makipagnegosyo sa iyo.